Nagpapatuloy ang kaguluhan sa Crimea. Habang nilalamon ng apoy ang Kerch Strait, napagtanto ng Rusya na target ng Ukraine ang pasilidad ng kuryente sa Crimea. Maaring napagtanto ng Rusya, pero wala itong magawa tungkol dito. Nalubog sa dilim ang mga mananakop habang nagdilim ng lubusan ang Kerch. Nasasanay na talaga ang mga mananakop dito. Ang dilim, kakulangan sa gasolina, at palagi ang babala ng Ukraine na target na ang tanging daan palabas ng Crimea ay naging normal dahil wala nang nagagawa si Putin para protektahan ang peninsulang dapat sanay kuta ng Russia. Umalis na kayo ngayon! Ito ang mensahe ng Ukraine sa mga Ruso sa Crimea. May malaking mangyayari at ayaw mong namumuhay ng illegal sa Crimea kapag dumating iyon. Habang lumalakas ang putukan at pagsabog sa sinakop na Kerch, nagsimulang mataranta ang mga autoridad ng Russia. Dapat lang. Matapos ang ilang araw ng pag-atake sa mga barko sa dagat ng Azov na patuloy pa rin, tinarget ng Ukraine ang mga pasilidad ng kuryente sa rehiyong posibleng ruta ng pagtakas ng daan-daang libong mananakop na Ruso na nanirahan sa Crimea. Ibinigay ng Kyiv Post ang mga pangunahing detalye sa ulat nito noong Hulyo 15, kung saan sinabing nagkaroon ng total blackout sa buong Kerch sa araw ng kanilang ulat. Hindi rin ito batay sa pagyayabang ng Ukraine sa kanilang resulta. Ang papet na pinuno ng administrasyon ng Kerch, si Ivan Koshel, ang nagdala ng masamang balita sa kanyang mga kababayan nang iulat niya sa kasama ang palad dahil sa pag-atake ng drone ng kalaban, ang Kerch ay lubos na nawalan ng kuryente. Ang life support system ay umaasa sa backup na kuryente. Lahat ng serbisyo ng lungsod ay bahagi ng agarang pagbangon. Lubos na walang kuryente. Kung may dapat kayang gawin si dakilang tagapagtanggol Putin, yon ay pigilan ang Ukraine sa pagdulot ng pinsala sa mga Rusong inutusan niyang lumipat sa Crimea. Idinokomento ng Crimean Wind Telegram channel ang natarantang tugon ng Russia sa pag-atake ng Ukraine. Sinabi nito na ang mga subscriber ng channel na nasa mismong Kerch ay nagulat na malalakas na pagsabog ang narinig na yumanig sa mahalagang rehiyong ito ng peninsula. Matapos ang ilang buwang paulit-ulit na mapinsala ang mas abanteng mga air defense system ng Russia dahil sa mga drone ng Ukraine, napilitan silang gumamit ng mobile fire group sa hit and hope na estratehiya. Ngunit hindi pa rin ito nakapigil sa mga pag-atake sa mga pasilidad ng kuryente sa Kerch. Sa gitna ng lahat, tinangkang pigilan ng Russia ang propaganda nightmare. Ayon sa parehong Telegram channel, sinuspinde ng Russia ang trapiko sa Kerch Bridge. Bakit? Natatakot ba ang Russia na tuluyang sirain ng Ukraine ang Kerch Bridge? Gusto lang ba ni Putin na siguraduhin na walang mananakop ng Crimea ang makakatakas papuntang mainland Russia para hindi may kalat ang totoong nangyayari sa peninsula na kuta ng Russia? Kahit ano pa man ang sinusubukang gawin ng Russia, wala namang nakatulong doon. Bukod sa Kerch, naiulat ding nawalan ng kuryente ang ilang lugar sa Hilagang Kanluran at Silangang Crimea. Ayon sa New Voice of Ukraine, ayon sa ulat, nasa lugar na ang repair crew, ngunit di matiyak kung kailan maibabalik ang kuryente. Kahit magawa nila, may mga drone ang Ukraine na handang sirain ulit ang mga naayos na substation at infrastruktura. At parang hindi pa sapat ang lahat ng ito para sa mga sumakop sa Kerch. Ang Voda Krima, kumpanyang kontrolado ng Russia na nagsiserbisyo ng tubig sa Crimean Peninsula, ay nag-ulat ng pagbaba ng presyon ng tubig sa 9 na distrito dahil sa emerhensyang nakaapekto sa power grid ng Kerch. Walang kuryente, tubig, gasolina at pag-asa. Ganyan ang sinapit ng maraming mananakop na naniwala kay Putin na magiging marangyang destinasyon ang Crimea at hinding-hindi ito mawawala sa kontrol ng Russia dahil sa ginawa ng Ukraine. Sa kabila nito, hindi direktang inatake ng Ukraine ang mga sibilyan. Paulit-ulit lang nitong ipinapadala ang mensahe. Gagawin naming impyerno ang buhay ninyo hanggang mapagtanto ninyong panahon na para lisanin ang Crimea magpakailanman. Kung balita lang mula sa Ministeryo ng Depensa ng Russia ang pinapakinggan mo tungkol sa digmaan sa Ukraine, wala kang alam sa totoong nangyayari. Habang nataranta ang puppet na rehimen sa Crimea at bahagya na nagsabi ng totoo, inulit lang ng Ministeryo ng Depensa ng Russia ang dati nilang ginagawa. Huwag pansinin ang tagumpay ng Ukraine
at magpanggap na gumagana ang air defense ng Russia. Ayon sa ministeryo, siyam na 73 drone ng Ukraine ang pinabagsak ng depensang panghimpapawid ng Russia nang putulin ng Ukraine ang kuryente sa Kerch. Iniulat ang pagpapabagsak ng mga drone sa Crimea, gayon din sa Dagat Itim at Dagat Azov, at ilang mga rehiyong hangganan ng Russia, kabilang ang Kursk, Bryansk, Rostov at Belgorod. Ibinabaon ang ulos sa buhangin. Inaangkin ng Russia na matagumpay ang depensa nito habang nagdudulot ng gulo ang mga drone ng Ukraine sa Crimea. Ayaw aminin ng Ministeryo ng Depensa ang sunod-sunod na brownout sa mahalagang reyon ng Crimea, pero alam na ng mga residente ang totoo kahit di sabihin ng ministeryo. Kailangan nila ang Russia para pigilan ang mga nangyayari ngayon sa buong Crimea, lalo na ang pagpuntirya ng Ukraine sa mga pasilidad ng kuryente. Kita mo, ang nangyari sa Kerch ay hindi lang isang hiwalay na insidente. May mas malawak na konteksto rito. Matagal ng target ng Ukraine ang energy grid ng Crimea at nagsimula ang buong kampanya noong huling bahagi ng Hunyo at unang bahagi ng Hulyo, ayon sa Kyiv Post. Gamit pa rin ng Ukraine ang parehong plano sa pagsira ng mga oil refinery ng Russia. Atik sila ng isang beses, tapos susundan ito makalipas ang kaunting panahon at inuulit-ulit ng Ukraine ang mga pag-atake, kaya nawawalan ng saysay ang pagkukumpuni. Nakita natin ito sa Simferopol Combined Cycle Thermal Power Plant na tinamaan ng mga strike drone ng Ukraine sa tatlong magkakahiwalay na air raid mula Hunyo 20 hanggang 25. Ang mga pag-ataking yon ang nagsimula ng sunod-sunod na mga strike. Karamihan dito ay tumatarget sa mga power station na nagsisilbing mga node sa malaking network na nagpapanatili ng daloy ng kuryente para sa mga residente ng Crimea. Ang sunod-sunod na strike at brownout sa energy grid sa Crimea ay naging karaniwan na para sa mga mananakop na pinangako ang lilipat sa Russian Riviera matapos ang illegal na pagsakop ni Putin noong 2014. Pati noong Hulyo 15, nagdulot pa rin ito ng sakit. Habang lubog sa dilim ang Kerch, inatake rin ng mga drone ng Ukraine ang Balaklava Thermal Power Station sa Sevastopol na madalas ding target. Iniulat ng espesyal na puwersa ng Ukraine na tinulungan sila ng lokal na kilusan ng paglaban sa operasyon. Nasira ang machine hall ng planta at posibleng nasira rin ang cooling system ng isang Siemens Sargent 5. 2,000 turbine doon. Ang Siemens ay kumpanyang Aleman. Ang Alemanya ay kabilang sa mga bansang nagpataw ng parusa sa Rusya. Kung masira ang isang kagamitan na gawa ng Siemens na nagpapanatili ng daloy ng kuryente sa Crimea, mahihirapan ng husto ang Rusya na makahanap ng mga piyesang kailangan nito para sa pagkukumpuni. Ayon sa SOF, sinasabi nilang ang iisang pag-ataking ito na tumama sa isang planta na ayon sa ulat ng Kyiv Independent ay nagsusupply ng hanggang 50% ng kuryenteng ginagamit sa Crimea ay nagdulot ng sapat na pinsala na mangangailangan ng 2 hanggang 5 buwan ng pagkukumpuni. Yon ang punto. Kapag tama ang atake, malalaking problema ang haharapin ng Rusya. Eksaktong epekto ang dulot ng mga pag-atake ayon sa nais ng Ukraine. Dahil sa pag-atake sa planta ng Simferopol, napilitang magdeklara ng state of emergency sa Sevastopol, ang papet na gobyerno ng Crimea. Huwag maliitin ang kahalagahan nito sa moral at propaganda. Ang Crimea ay itinuturing na pangunahing kuta ng Russia at simbolo ng dominasyon nito sa Ukraine. At kung nasusunod si Putin, ito ang unang hakbang tungo sa ganap na pag-aneksa sa teritoryo ng Ukraine. Gamit ang Crimea, dapat dumaan ang buong pananakop ng Russia sa silangan at timog ng Ukraine. At ganun nga ang nangyari sa loob ng ilang panahon. Nagkakagulo na sa peninsula dahil nawawala ang kuryente, nauubos ang gasolina at patuloy ang dating ng mga drone ng Ukraine. Maaring ipagmalaki ng Ukraine ang mga pag-atake, ngunit si Putin at ang kanyang sariling binuong imahe bilang tagapagtanggol ng mga Ruso ang tunay na nasasaktan. Hindi lang Kerch at Sevastopol ang nakararanas ng pagkawala ng kuryente at may mga nagpapanik na papet na gobernador. Noong Hulyo, 13 isiniwalat ng UKRI Inform na ang pagkawala ng kuryente sa distrito ng Zhankoy sa Crimea ay tumagal na ng 1 buong linggo hanggang sa panahong iyon.
Hindi lang mga mananakop na Ruso ang naapektuhan ng estratehiya ng Ukraine. Ipinaliwanag ni Rafat Chibarov, tagapangulo ng Majlis ng mga Crimean Tatar, na pati ang sumusuporta sa layunin ng Ukraine ay naapektuhan din. Ayon kay Chibarov, kailangang tiisin ang pagsubok na ito dahil layunin nilang mapalaya ang Crimea para gumanda ang buhay ng mga namuhay sa ilalim ng paniniil ng Russia mula 2014. Taos-puso kaming nakikiramay sa mga taga-Crimea na naghihintay ng paglaya mula sa mga barbarong Ruso at napipilitang tiisin ang mga bagong pagsubok na dulot ng pananakop ng Russia. Nagpapasalamat kami sa kanila dahil hindi sila nawalan ng pag-asa at nanatiling tapat sa Ukraine sa kabila ng lahat ng hirap at panunupil. Sabi ni Chibarov sa isang mensahe na layuning palakasin ang loob ng mga sumusuporta sa Ukraine na magpakatatag. Malalampasan mo ito. Lalong lumalawak ang liwanag sa dulo ng lagusan. Ang mga pag-atake sa Kerch na nagdulot pa ng mga panibagong brownout ay ginawa para pahinain ang Rusya. Nawala na sa kontrol ng namumunong kapangyarihan ang Crimea. Ayon sa SOF, ang pag-atake sa mga pasilidad ng paggawa ng kuryente sa Crimean bridgehead ay malaki ang epekto sa pagpapahina ng kakayahan ng hukbong sandatahan ng Russian Federation sa opensiba at depensiba, nagpapabagal sa kanilang operasyon at nagpapahina sa tibay ng kanilang suporta sa lohistika. Abang natatakot ang mga mananakop para sa kanilang kinabukasan sa dilim, ang mga sundalo sa harapan sa mainland Ukraine ay napipilitang sumabak sa mga opensiba kahit wala silang sapat na suporta na kailangan nila. Hindi darating ang suportang iyon. Naipit ang mga supply at sundalo sa Crimea at unti-unti silang nauubos araw-araw. Problema talaga yan kay Putin. Pero sa likod ng problemang yan ay may isa pang issue. Nabanggit na ito kanina. Mahalagang lokasyon ang tinarget ng bagong pag-atake ng Ukraine sa kuryente. Bago ang paliwanag, paalala, pinapanood mo ang The Military Show. Kung may natutunan ka rito, mag-subscribe at i-on ang notifications para updated ka sa susunod naming uploads. Ang Kerch ay mahalagang bahagi ng Crimea. Isa ito sa pinakamahalagang rehiyon sa buong peninsula. Dahil ang Kerch at ang tulay na nag-uugnay sa Kerch papunta sa mainland ng Russia ang tanging ruta na ginagamit ng karamihan sa mga mananakop para makapasok o makalabas ng peninsula. Tuwing umatake ang Ukraine sa Kerch, kahit ano pa ang puntirya, nagpapadala ang bansa ng mensahe na maaring maging target ang nag-iisang tulay palabas anumang oras na piliin ng Ukraine. Nangyari na ito noon, pero ngayon may lakas na ng armas ang Ukraine at napakahina ng depensa ng Russia, kaya ang mga hiwa-hiwalay na pag-atake sa tulay ay maaaring mauwi sa isang kampanya na tuluyang sisira sa tulay. Kapag nangyari yon, mabibitag sa impyernong gawa ng kabiguan ng leader ang mga mananakop. May malinaw na layunin ang Ukraine sa pag-atake sa lahat ng nasa Kerch maliban sa Kerch Bridge. Nilinaw ni Robert Brovdi, kumander ng puwersa ng mga sistemang walang tauhan, noong Hulyo 14, bago ang mga pag-atake na nagdulot ng kadiliman sa mga ilegal na residente ng Kerch. Walang gasolina sa Crimea at walang darating, sigaw ni Brovdi. Dagdag niya, pinuputol namin ang mga daan papasok, hindi palabas. Hindi namin ginagalaw ang Kerch Bridge. Hayaan silang dumaan doon. Hayaan nating umalis ang mga milyong iyon sa maliit na tulay na iyon, pabalik sa kanilang Russia at maglakbay kung saan man malayo, sa kabila ng Urals para mamuhay ng payapa. Alam ni Brovdi at Ukraine ang ginagawa nila dito. Babala ito. Dapat pakinggan ng mga mananakop sa Crimea. Ang tunay na layunin ng Ukraine ay gawing lugar ito kung saan libu-libong mananakop ay desperadong tumatakas sa pamamagitan ng Kerch Bridge. Napag-usapan na natin dati ang tungkol sa mga tagumpay sa propaganda. Malaking tagumpay ito kung mangyayari. Walang ibang makakasira sa pagpapakita ni Putin bilang matatag na tagapagtanggol ng Russia, kundi ang sarili niyang mga tao na nagtatakbuhan palayo mula Crimea para iligtas ang kanilang mga buhay. At huwag mong kalimutan na may kailangan pang puntahan ang mga taong yon. Magiging refugee sila sa digmaang hindi kailanman nila yung umabot sa Russia. Mas lalo pang masisira reputasyon ni Putin. Ang mga tumatakas mula Crimea ay magkukwento ng patuloy na drone attack, kakulangan sa gasolina, pagkawala ng kuryente,
at lubos na kabiguan ng depensa ng Russia na protektahan sila. Kung nangyari yan sa kanila, posible rin mangyari kahit saan sa Russia. Iyon ang kanilang mensahe. Pabigat ito kay Putin. Dinadala na ang digmaan sa mismong Russia. Pinaigting ng Ukraine ang operasyon. Noong Hulyo 17, iniulat ng Kyiv Post ang panibagong matagumpay nilang pag-atake. Ngayon, target naman ang rail hub sa rehiyong bahagi ng logistical network ng Russia sa Crimea. Nagdulot ng sunog sa rail hub malapit sa Kerch Bridge ang pag-ataking yon. Muling ipinapadala ang babala. Palapit na ang sunog at mga pag-atake. Lumikas na ngayon o ang mismong tulay ang magiging target. Hindi titigil ang mga ito. Maaring questionin ang moralidad ng ginagawa ng Ukraine, pero ulitin na hindi direkta nitong tinatarget ang mga sibilyan. Iyan ay estilo ni Putin, hindi ng Ukraine. Ibinunyag ng Ukraine na ang pagbebenta ni Putin ng Crimea bilang marangyang destinasyon ay pagtatangkang itago na ginawang malaking base militar ito ng Russia laban sa Ukraine. Isa lang iton balat kayo para gawing lehitimo ang isa pang kasangkapan ng pananakop. Ayon kay dating Defense Minister ng Ukraine na si Mikhailo Fedorov, ginawang base militar ng mga Ruso ang Crimea kaya nakakaya nilang ipagpatuloy ang okupasyon sa timog ng aming bansa at maglipat ng puwersa sa silangan. Mahalagang maunawaan ito sa pag-alam kung bakit target ng Ukraine ang Crimea ngayon. Hindi inosente ang peninsula na basta lang nagkakaroon ng kakulangan sa gasolina at pagkawala ng kuryente. Oo, dandang libong Russian na mananakop ang nahihirapan. Pero tandaan natin na ginamit ang Crimea bilang lunsaran ng unang pananakop sa Ukraine. Ginagamit pa rin ng Russia ang lugar bilang logistical na sentro para magpadala ng supply sa Ukraine. At may tinatayang 50,000 sundalo sa peninsula. Hindi inosente ang pananakop ng Russia sa Crimea. Ibinunyag ng Ukraine ang katotohanan yon at gagamitin ang nakuha nilang kalamangan para sa sarili nila. Ang nangyari sa Kerch ay bahagi ng mas malaking kampanya at malinaw na may malaking magaganap sa Crimea na hindi kayang harapin ng Russia. Pwede mong sabihing naganap na ang malaking pangyayaring yon. Iniulat ng Al Jazeera na makikita na ang resulta ng ilang buwang pagsisikap ng Ukraine na ihiwalay ang Crimea. Ayon sa outlet, hawak na ng Ukraine ang kakayahang tamaan ang mga target sa buong peninsula, dahilan para lumala pa ang krisis sa kuryente at gasolina sa Crimea. Walang magawa ang mga papet na autoridad tungkol dito. Kahit sinusubukan ni Putin magpadala ng tulong mula Moscow, madalas siyang nabibigo at hindi pa rin makakuha ng schedule ang mga autoridad para sa pagbabalik sa normal. Ang meron na ngayon ang Crimea ay ang bagong normal. Bukod sa pag-atake sa Crimea, pinalalala pa ng Ukraine ang mga problema sa pag-atake rin sa mga barko sa paligid ng Crimea. Lumulubog na ang Shadow Fleet na nagpapanatiling buhay sa Crimea. Noong Hulyo 13 ayon kay Brovdi, ang tuloy-tuloy na pag-atake araw-araw sa mga oil tanker, supply ship at ferry ng Shadow Fleet na ginagamit ng Russia ay halos nagpahinto ng galaw sa Kerch Strait. Pagsapit ng Hulyo, 16 tinamaan na ng Ukraine ang 147 tanker sa Dagat Azov at Dagat Itim. 117 dito ay feeder tanker na nagdadala ng gasolina sa Crimea. Ang mga pag-ataking yon ay dagdag pa sa kampanya ng logistical na pagharang sa mainland ng Ukraine laban sa mga kalsada, tulay at truck na nagdadala ng supply at gasolina papuntang Crimea sa pamamagitan ng mga rutang panlupa. Nauubos na ang gasolina sa mga gasolinahan at mas humahaba ang mga brownout at mas malawak na bahagi ng Crimea ang naapektuhan kaysa dati. Dahil dito, may dalawang malaking problema si Putin. Ang matibay na kuta ng Crimea ay naging malaking kahinaan ng Russia. Ang pagkawala ng kuryente sa Kerch ay palatandaan ng unti-unting paghina ng Crimea. Ang malawakang militarisasyon at integrasyon ng ekonomiya sa mismong lupain ng Russia ang nagbigay ng maling impresyon na hindi matitinag ang Crimea. Ngayon, malaking gastos na ito para sa Russia. Ang tanging magagawa ni Putin ay patuloy na subukang magpadala ng gasolina, mga sundalo at kagamitan sa peninsula. Kapag dumating man ang mga supply, kung makararating man ang mga ito, naiipit ang mga ito at inaatake ng Ukraine. Napipilitang gumastos muli ang Russia para magpadala ng bagong supply na tinatamaan din ng Ukraine. Bilyon-bilyon ang ginastos sa Crimea.
Pero ito pa rin ang pinakamahinang reyon na sinakop sa Ukraine. Sa Crimea nagsimula ang digmaan at doon din ito magtatapos. At para kay Putin, ang pangalawa sa kanyang mga problema ay ang kanyang kredibilidad. Nabanggit na ito. Inaasahan si Putin na maging dakilang tagapagtanggol. Noong 2014 pa lang, sinabi niya sa mga Ruso na kanila na ang Crimea at walang magagawa ang Ukraine. Napatunayan na siyang sinungaling dahil sa mga nangyayari ngayon sa Kerch at paligid ng peninsula. Ayon sa opinyon ni Jason Corcoran sa Moscow Times noong Hulyo 16, may napansin ng Ukraine na hindi agad nakita ng kanluran. Hindi kailangan agad palayain ng Ukraine ang Crimea para humina si Putin. Kung patuloy na tataas ang gastusing militar at ekonomiya sa peninsula at mawawala ang dating atraksyon ng Crimea bilang resort ng Russia, magiging pabigat na ito imbes na asset. Bawat kakulangan sa gasolina, kanseladong bakasyon, at sirang depo ay unti-unting sumisira sa imaheng ibinenta ni Putin sa mga Ruso noong 2014. Yun ang punto. Ang mga mananakop na walang magawa kundi manood habang may blackout at nauubusan ng gasolina ang mga istasyon ay nabentahan ng peking pangako. Nakikikita na nila ngayon ang mga kasinungalingang sinabi ni Putin. Kahit hindi nila yon aaminin sa publiko dahil sa takot sa paghihiganti. Pero hindi ito may kakaila. Ang Crimea sana ang magiging hiyas sa korona ni Putin. Ngayon, tila lubid na ito sa leeg ng leader ng Russia na hindi niya matanggal nang hindi ipinapakita ang kahinaan ng bansa. Tungkol naman sa Kerch, nawalan na ng kuryente at patuloy pa rin ang mga pag-atake. Nananatili pa ang tulay hanggat pinapayagan ito ng Ukraine. Ang malaking tanong ngayon ay kung gaano katagal pahihintulutan ng Ukraine ang mga mananakop na gamitin ng kanilang daan ng pagtakas. May hangganan ang bisa ng simbolismo ni Putin. Ang pagharang ng Russia sa tulay ng Kerch matapos ang mga pag-atake ay magdudulot ng mas matinding galip. Kaguluhan ng bumabalot sa Crimea at iyon ang susi sa pagpapalaya. Tinalakay na natin ang pag-atake at estratehiya ng Ukraine. Pero para maranasan ang dinaranas ng mga mananakop sa Crimea, kailangan mo pa ng iba pa. Marami pa at makikita ito sa compilation video na inilalantad ang lawak ng kapahamakan ni Putin sa Crimea. Panurin mo ang video na yon para makita kung paano bumabagsak ang Crimea. At mag-subscribe ka sa The Military Show para hindi mo ma-miss ang araw-araw naming balita tungkol sa mga pinakabagong kaganapan sa digmaan sa Ukraine. At salamat sa panonood.